gagawa ko ng beef pepper rice. Ito yung easy version. Meron na kasi ako guys ginawa dati na beef pepper rice, pero mas yung complicated yun kasi marami siyang mga ingredients, saka mas mahirap pang hanapin yung ingredients dahil gumamit kami doon ng light soy sauce. Alam naman natin, hindi lahat mayroon ganon. Saka ang ginamit namin doon sa una kong tutorial ng beef pepper rice is yung takoyaki beef, yung manipis. Para mas madaling mahanap, ang naisip namin gamitin for today is beef na giniling, beef na ground. Ayan. Kasi mas madali siya mahanap. Ewan ko lang kung pares lang ng presyo kasi ito 1/2 kilo, 175 Hindi ko lang alam kung magkano yung bili ni Papa dun sa ginamit namin last time ng takoyaki beef. But, basta yun yung manipis na beef. Yun kasi kahit manipis na, medyo nahihirapan pa rin akong huyain siya. Parang feeling ko mas madaling kainin ito. Kasi di ba minsan yung beef, kapag ka medyo mahirap nguyain, lalo na pagka medyo tagilid na yung mga ngipin. Ayan, di ba? Tapos, yun nga, hinugasan ko to guys, yung yung aking beef na ground. Kayo ba, naghuhugas din ba kayo ng Kasi ako naghuhugas ako Yung iba kasi hindi na hinugasan, pero gusto ko na hinuhugasan kasi, just to make sure lang na malinis. Kasi di ba minsan kahit sa grocery pa yan, may mga daga-daga din, di ba? Nakikita pa nga sa video nun. Baka mamaya, alam nyo na, di ba? Nagapangan ng mga chorba. Kaya hinugasan ko rin, kahit yun sa palengke na nabibili, hinugasan ko din. Tapos, parang feeling ko kasi mas masarap siya guys kapag igigisa. So, nagiwa ko dito ng onion and then ng garlic. Medyo pinino ko lang yung kanyang hiwa. Yan. Tapos guys, ito yung aking ingredients ng sauce. Mas madali to kaysa dun sa ginawa namin last time. Ito for 1 serving lang to guys 2 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon honey. Kung wala kayong honey, kahit sugar na lang guys. And 1/2 teaspoon pepper. Tapos grated na ginger. For 1 serving yan guys. Since kakain kami is 5, ita times 5 ko na lang yan. So kung halimbawa kung yung soy sauce is 2 tablespoon. So kailangan ng 10 tablespoon na soy sauce. Tapos pagka yung sa oyster sauce, 5 kami, so 5. Tapos itong honey or sugar ang gagamitin ko, wala kasi kaming honey. Ang gagamitin ko is 10 tablespoon sugar. Pero guys, tatansyahin ko muna kasi baka masyado ng matamis kapag asukal. So tansyahin nyo na lang mas the best. Kasi baka mamaya sobrang tamis. And then ito, pepper, tansyahin nyo na lang din kung gaano kadami. Ito, grated ginger, tansya na lang yan. So, doblehin nyo na lang yung yung ingredients. Depende nga kasi yan sa serving na gagawin nyo. Ayan. So, gets nyo naman yung explanation ko no guys. Basta ito, for 1 serving. So, ayan. So, kailangan natin ng 10 na soy sauce. Kasi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos sa oyster sauce, 5. Kasi nga 5 kami. Tapos sa sugar, 10 tablespoon. Pero tatansyahin ko muna. Kasi baka sobra naman tamis. Ako tatansyahin ko na lang guys. Ay, ano ba yan? Pepper. Tansyahin na lang. So, kailangan, generous tayo sa pepper. Kasi nga, beef pepper rice yan. Kaya dapat ma-pepper. Tapos, kailangan din natin ng ginger. Yan. Ulit lang tong ginger ko. Ito yung sa dati ko, wala akong ginger Ayan.
Tikman nyo kung feeling nyo pa nadagdagan pa yung ano. Ano ba yan? Salitan ko na nga yung aking pan. Kung feeling nyo pang masarap pang dagdagan, yung kanila na lang lagyan natin itlog. Okay. Ayan, okay na yung pagka-ginger niya, guys. Ayan. Then, haluin lang natin maigi kasi meron pa siyang buo-buong asukal sa ilalim. So, ayan guys. Next is, magluluto tayo ng garnish. Yung pang, corn. Ito guys, gamit ko is margarine. Wala kasi kami butter. Mahal kasi yung butter, murang margarine. Yung nabibili sa palengke, yung kinikilo-kilo. So, siguro mga 1 tablespoon lang. Pwede na yan. Ayan, para magkalasang yung ating corn. Tinawag lang natin siya dyan. Tapos, ito yung gagamitin ko, itong whole kernel corn. Yung buo siya. Kasi may isang klase niyan yung cream style. Ito yung buo. Madali lang din naman ito guys hanapin sa grocery din, di ba? Ayan. Ayan. Tapos maglalagay din tayo ng pepper at saka ng salt para yung mismong corn is may lasa. So, pepper and salt. Tsahin mo na lang guys. Yan, lutuin lang natin siya. Ayan, tinransfer ko na muna yung same kawali. Luluto na natin giniling. Maglalagay na ako ng onting mantika para lang hindi masunog yung ating margarine. Kasi di ba pagka ganun madaling matuyuan. Tapos pwede rin butter guys kung may budget kayo. Ito kasi lang meron kami. Sapat. Sansayin nyo na ng isa pa. Ang dami kasi. Dagdagan pa daw kasi marami yung giniling. Magdagdag tayong onting oil, onti lang. Kasi baka matuyo. Unahin ko ba muna mag-isa? Isa ka na. Ay, o yung giniling muna? Giniling muna. Lagyan na natin yung giniling. Sana hindi siya magtubig. Pero naman to, sinala ko ng maigi. Dami ko na. Kailangan medyo madami kasi 5 yung kakain. Pero kung onti lang yung kakain, pwedeng 1/4 lang yung bilhin nyo. Kung isa lang yung kakain. Maglalagay din ako dyan guys ng pepper. Saka ng salt. Para may lasa yung mismong binili. Pero huwag nyo masyadong damihan guys yung salt Kasi maglalagay pa tayo dyan ng sauce na ginawa natin kanina. Kaya hindi nyo kailangan masyadong maraming salt. Yan, balikan ko kayo kapag medyo paluto na siya at matagal.
Ayan guys, kung makikita nyo nagtubig siya. Minsan talaga pa nagluluto ng ganyan, nagtutubig. Or baka dahil binabandawan. Pero ano din naman yan, magre-reduce din yan at matutuyo. Maganda nga yung ganyan, at least sigurado kang luto yung giniling. Kasi pag nawala na yung tubig niyan, diba, lutong-luto talaga yung giniling niya. So, balikan ko kayo pagka nag-dry na siya, nawala na yung liquid. Kung makikita nyo, mantika na lang siya. Ayan, pwede na natin ilagay yung onion at saka yung garlic. Lutong-luto yan kasi naano pa sa tubig yan. Ayan. Tapos, pag medyo naluto na yung ating bawang at sibuyas dyan, pwede na tayong maglagay ng sauce na ginawa natin kanina. Para ito na yung magiging pampalasa. Bukod dun sa asin na nilagay natin kanina. Pagtsahin nyo na lang din guys, diba? Para magkaroon din ng kulay yung ating giniling. Kasi ito guys, itong sauce, maglalagay din tayo neto guys sa ating kanin. Ayan, maglalagay din tayo nyan sa kanin. So, lutuin pa natin ng mga ilang minuto yung giniling na beef. So, ayan guys. Maghapin na kayo. Kasi sigurado namang lutong-luto yan dahil napakuluan pa yun sa tubig ng giniling niya kanina. So, okay na yan. So, na tayo, magpi-plating na tayo. Sinet aside muna namin giniling at piprito kami ng itlog. Yan. Tapos maglagay lang tayong onting asin. Onti lang. Ayan guys. Magsasample lang ako ng plating. Meron na ako ditong kanin. Kinap ko na siya guys. Tapos lalagay tayo ng pork ay beef dito sa kanyang paligid. Lagay din tayo ng corn. Ay, nagluto sila ng ano ba yun pa? Pepper beef. Parang kinain natin sa paper lunch. Pero wag na siya magsayang kasi may kasama na itong rice. May kanin na yung kanin. Hindi, kasama na rito na gano'n na si Gigi. Tapos, Yung kinain natin sa paper lunch, sauce. Nagawa siya. pasensya nyo na guys ang Gagaling ko na lang ingay. din mamaya. Sige. Dalawang kutsara lang muna kasi baka sobrang tamis. Ay baka yun na masyado sauce. Tapos maglalagay tayo ng itlog. So ito na guys yung finished product. Ayan. Diba? Mukhang restaurant niya. Nag-prepare ako ng additional sauce para kung kulang yung sauce, pwede sila mag-add.